last week yata you said na nag-usap kayo nung lawyer ni Sebastian. So, was the DO Si yung lawyer niya, Atty. Arriba. Ngayon, hindi ako involved pag-convince kay Sebastian kasi na si Sebastian. Kaya sabi ko sa lawyer niya, hindi ako sa amin yung hindi kong katutunan. So, buong kapatid. Yun lang ang ano pa po ba ang inaasahan natin sa kanya this time? maalala niyo na si Deputy Director Ragos ay nag-testify pero nilimit niya yung kanyang sinabi doon sa 2 beses na pag-deliver ng tigli 5 milyong piso kay Dilima sa bahay niya. November, December 2013 nata yan. Anyway, ngayon, pero makita niyo mas malawak, mas mahaba yung testimony niyo ba niya ng driver, especially in the agent si Juno. Kaya yun, pinatutuhanan na rin niya yung sabi ni Juno Glenn kung doon ba mga katiwalian anomalya na nangyayari sa loob ng bilibid. Hindi namin, but we are not very hopeful doon sa pangalan ni Dilima. Siyempre, ilang beses ko nang sinabi ito, kung ikaw si Dilima, hindi mo naman nilalagay yan sa pangalan mo. Diba? But one of these days, si Romel Alcasantos will testify na siya inutusan ng maraming beses ni Dilima na mag-deposit at saka mag-withdraw sa isang. Sir, si Romel po na sinabi niyo before na iniutusan mag-deposit. Yung PSG, Si John. security, detail. Sir, Weng po ng DCWB. Pagkatapos ipresenta sina Vicente C, JB Sebastian, and Peter Co. Ragos et al., tapos na yung presentation nyo sa Justice Committee? Depende yun sa committee, ano, kung i-require pa nila kami, kung kailangan yung tulong namin. Wala sa amin ang call. Nasa loob po, nasa committee. Tapos na or what? No, I mean, meron pa kayong ibang witnesses na ka-ready? Meron pa, marami kaming witnesses eh. How many more? Siguro, pag mga 5 pa, meron pa. O 10. So, yung iba, sa program lang, hindi mo namin representa. Actually, yung iba nga gustong mag-testify at sabi ng corporative ng house pag-tukas lang. So, hindi si Vicente C. mag-testify siya na tinatawag sila mga drug lords doon sa Province ni Sebastian. At pagdating nila, nandun si Secretary Dilima. At Sir, kung marami na po mga hawak kayong how soon can you file the case po against Senator De Lima? Or ano pa po yung hinihintay? Bakit hindi pa po kayo makapag-file ng kaso? kung sa testimonial evidence, sobra-sobra na. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, hindi ako basta-basta nag-file. Pag nag-file ako, talagang gusto ko airtight. Dun sa testimony, dun sa documentary evidence, yung mga
ng mga bank deposits na bilyon-bilyon doon sa illegal transaction ni Dilima at ng kanyang mga kasama. Yan ang mahirap, hindi basta-basta yan. Kaya hanggat hindi ko masasabi na talagang naikabit ko na yan, sa lahat ng kaso. Hindi niyo na po hihintayin yung committee report or recommendation ng committee. Hindi na hintay niya kasi wala namang kailangan niya sa akin. Right now, is mga testimonial evidence, pero sa documentary, kulang-kulang pa, sir. Parang Documentary, kailangan ko pa, kasi documentary hindi ko naman sinasabi sa inyo. Tuloy-tuloy ang aming pag-request sa AMLA kasi parami ang mga bank accounts na binibigay sa amin. So, kung yung nakadalawang report na kami ng AMLA, mayroon bang dumarating, ibig sabihin yan, magre-request ulit kami sa AMLA ng kanilang report tungkol sa mga accounts na huling natatanggap namin. So mga ilan na po siya suspected Ng 10. more than 10. Some sir na bank, Different accounts, bank accounts. different banks. Hindi. Think more than Different 10. banks. One bank. 10. Ng dalawang bangko, tatlong bangko involved. Today ba sir, may present tayo parang bank documents na pwede natin maipakita na meron nga. Interview. May present ako yun, bawal yan. Sa AMLA kasi, hindi maaaring publish dahil sa public. Accounts are under ilang taong pangalan, sir? May individuals, mayroong corporation, iba-iba. Marami. Mga stockholders dito, corporators dito. So, hindi ka natin. Kasi kung total accounts, Higit ng 15 billion. 1550. 1.5. Yeah, 1.5. 1.5. B, B? Billion. Billions. Billion. Sir, puro lang po yun daw. Ito lang. Sa atin yun. Have you started looking? Mayroong nagsasabi kaya hindi ganun kabilis kaya pag-uusap niya. Ito yung mga akala ko niya, maraming pera yan, for the best lawyers in the country. Kaya hindi naman kami sa DOJ, hindi naman kami magmamadali. Dahil lang sa mga ko. Ang aming kaso, patibayin din namin. Para kahit na napakagaling ng kanilang mga lawyers, may laban din naman ang gobyerno. Pero sir, yung 15 billion, lahat po yun napunta kay Senator De Lima. Hindi ko naman sinasabing yun lahat. Basta yun ang dinideposit. Pagkatapos na magbentahan sa labas, mag-order yung mga drug lords na yan, o dyan mo deposit dito sa ganitong account. So, ngayon, as to how much will go to somebody, nasa internet ang usapan nyo. Hindi ba may nakakinig kayo nung isang testimony ng isang mga inmate na ang parang 1 kilo ata mga 80,000, ganyan. Tapos, ang ginagawa niya, pinapatungan niya
transaction nila. So, kung magkano ang usapan yan, kung halimbawa dito sa 100 milyon ito, sa sila, ito'y para kay JB Sebastian. Pero kung ito, gusto nyo kay Slim, ilang contribution sa bakbo sa Senado. But sir, in this parang scheming drug syndicate, ang pinakataas na dyan is Senator De Lima. Siyang pinakamataas ang posisyon, pero hindi ko alam kung anong posisyon niya sa mga yan. Basta ang lumalabas dyan sa mga ebidensyang lumalabas, eh kaalam siya dun sa pagkuha ng drug money para ma-finance yung kanyang eleksyon. Pero sir, you said before meron pang mas mataas sa kanya. Ano pong status nung probe na yun? Nandun pa tayo sa sa Ro pa rin yun kasi dapat sana baka medyo na-umpisa na dapat yun ni Colonel Marcelino pero hindi siya pinayagan, so naputol. Pero sir, let's say you are able to pin down Senator De Lima, file cases against her. Does that mean you're able to stop the drug trade in the whole country? Unang-una, hindi ko sinasabing tumigil na, no? Ang drug trade sa buong Pilipinas. Ang sinasabi ng mga SAP troopers doon is that 90% ang naibaba ng drug transaction sa loob ng Bilibid. Kasi ang drug transaction sa loob ng Bilibid amounts to 70 to 80% transaction ng drug sa buong Pilipinas. So, kung yan ay napababa mo, eh, napababa yan because of our measures dyan sa loob ng Bilibid. 90%. Kaya malaki-laki na rin yan. So, but sir, the point is that you want in Bilibid, do you have like a percentage more or less, or just an estimate na how much of the drug trade is actually resolved? Eh, kung dun yun nga, sinasabi ko yung 90%. Kita mo ngayon, from so makita mo na talagang ang naging scarce ang supply ng shabu. Are you ready to go after the triads next? Kung kinakailangan, hindi yan yung mga drug lords na nanggagaling sa abroad, ng mga Chinese drug lords. Yan ang kakonekta nila, yan ang nagsusupply, yan ang nag-i-export at nagpapadala ng shabu dito sa atin. Kaya yung patay dito patay sa kilo, tuloy-tuloy na yan pag yan pag dumagin sa atin. Itong mga Chinese drug lords lamang, yan ang dyan sa Manila o dyan sa Mindanao, magkano ang kaya na Sir, in connection to that, yung Peter Lim po na sinabi yung drug lord nga na-prove na rin ng NBI na drug lord, ano na pong status nung kaso? basta alam ko na despite the fact na pagkatapos na makapag-kita si Peter Lim kay Presidente pumunta sa NBI, inuloy ng NBI ang pagsaliksik o talagang siya ay So ano pong next dun? I don't know, for the NBI, itatanong pa, sobrang dami ng trabaho pagdating sa droga. Kaya... Pero sir, is it a priority as much as priority yung kay Senator?
Lahat yung priority, especially pagdating sa drugs. Ang priority naman niya, tatatlo lang eh. Drugs, corruption, house, yan, president. Yan ang in-mark sa akin when assassinated as SOJ. Okay, okay. Okay? So, thank Very you. much.